Share ko lang yung ah kung paano ba ako nakapuntang Manila. Siyempre taga Mindanao ako. So nung time na yun, nag-chat yung pinsan ko. Sabi niya kung gusto ba daw ako pupuntang Pasay. Aba syempre, ang sagot ko oo. Kaya sabi niya, sige, padalhan kita ng pamasahe mo, magbarko ka, and then punta ka dito, Pasay. Tapos pagdating mo ng pier, susunduin kita sa pier. Tapos ayun na, bumili na agad ako ng ticket noon. Ticket na barko papuntang Manila. Pier, ganun. Ayun, isang buwan bago ang, kasi pag isang buwan kasi naka-promo yun. So promo yung kinuha ko. Isang buwan bago ang aking biyahe. Kung hindi ako nagkamali, nasa 1.8 lang yata yun. Year 2007. Tagal na, no? Year 2007. Year 2007. Yun. Siyempre, first time ko. Kaya excited. And then, first time ko na sumakay ng barko. Kaya excited din. Ayun na. Sumakay na ako ng barko. Ayun, lahat ng mga follow ko lang yung sinabi ng mga announcement sa pier. Ayun, ganun. Medyo malayo yung pier sa amin. Kasi yung sa amin, Tagbina. Yung Tagbina, magbibiyahe pa ng 2 oras bago makarating ng pier. Kasi ang pier nasa Nasipit, Butuan, Agusan del Sur. Ganun. Malayo. Magbiyahe pa sasakay pa ng bus. Papuntang Butuan. Galing sa amin, sasakay ng jeep papuntang Lungsod. Tapos pagdating ng Lungsod, sasakay ng bus papuntang Butuan. Pagdating ng Butuan, sasakay ng van papuntang pier na Nasipit. Ayun na, nasa dito, 2 oras yung biyahe dun. 2 or 3, mga ganun. So, ayun na nga, nung time na aking biyahe ko na ay nagahan ko, siyempre bawal ma-late. Bawal ma-late sa pier. Ayun. Sakay ko na ng barko, ganyan. Ito lahat ng mga announcement sa barko. First time, excited. Kailangan pakinggan mga announcement doon. Grabe yung kasi yung bed ko. Yung number ng bed, pagdating akit ko sa taas. Nahanap ko yung number ng bed, tapos sabi na nag-assist, kuya, doon yung bed mo. Diretsuhin mo to, ganyan. Taas yun. So, sa taas yung bed, dick siya. Double dick yung higaan. So, nasa taas ako. Kaya medyo kabado na nasa taas. So, siyempre, dahil nga ganun, walang locker, ganun, wala. So, yung bag mo, andyan lang din sa higaan mo. Tapos yun, pag siyempre, meron kang pera, kailangan mo siyang dalhin lagi. Secured mo lang na hindi ka manakawan kasi mga katabi, di ba? Mga katabing mga pasahero doon. Hindi natin alam, magnanakaw sila, mga ganun. Siyempre, kailangan importanteng gamit, cellphone, ganyan, pera. Kailangan lagi mo siyang bantayan para hindi mawalan. Yun na, grabe, nung time na yun, grabe yung excited pag nag-announce ng barko. Kung ganito, kaorasan ng kain, ganyan. Pila na agad.
pila na agad sa kainan, sa dining area. Kasi pag hindi ka pila ng maaga, ang tagal ka makakain kasi sobrang daming, sobrang haba ng pila, sobrang daming pasahero, sobrang haba ng pila. Kaya pag sinasabi ng mga nag-announce doon na kailangan ng pamila, pila na agad. Ayun. Tapos kasi libre food. Libre ang pagkain nun. Libre ang pagkain. Ang biyahe, libre pagkain, may tubig, libre kape, ganun. Tapos, ang biyahe is umabot ng 3 araw. 3 araw ka sa barko. And then, 3 araw ka sa dagat. Nakakatakot kasi, syempre makikita mo, nasa gitna ka ng dagat na napakalalim ng tubig. Grabe. Sobrang grabe talaga. Kung titingnan mo, ang layo na ng bundok. Sa gitna ka talaga. Siyempre, mag-iisip ka ng mga negative. Baka mamaya ma-disgrasya yung barko, mga ganon. So, kailangan alam na din kung anong gagawin kung magkaroon ng aberya ang barko. Ganon. So, grabe. Isipin mo, di ba, may nakikita kong mga isda sa dagat, diba, mga sumusunod-sunod, dagat, morning, daming may nakita akong dolphin, gano'n, sa morning, sa hapon. Tapos, tinitingnan ko yung shark kasi ang sabi nila, sabi ng papa ko, ang shark daw is nandun siya sa likod ng barko, sa may tambotso, sa likuran. Tingin-tingin naman ako, wala naman. Ganun lang. Wala akong nakitang shark. Kasi may nakita akong isda, mga ganun lang. Pero yung shark, wala no? Kasi yun, ayun na. Wala akong mga picture nun kasi yung camera ko, hindi ko siya napaprint. Hindi ko napaprint. May camera ko nun, yung may film pa lang. Film pa lang siya. Hindi ko napaprint pagdating ko ng Pasay kasi mahal pala nang pa-print nun kasi napuno na, naubos kasi lahat. Ang buong film kasi naubos. Mahal nang pa-print. Siyempre kapos. Yung budget. Ayun, hiniyan ko na lang. Tapos yun, lumabas naman din yung mga cellphone na may camera. Yun. And then, nung nandun na ako, siyempre nagtrabaho ko dun sa kanila, sa pinsan ko at Vivian. At siyempre yung mama niya, si Mama Susie. Kapatid yun ng aking mother, Mama Andrea. Kapatid siya. So, first cousin ko si Ate Inday, si Ate Vivian. Kasi ang mama niya ay kapatid ng aking mama. First cousin. Tumawid ako. And then, after 3 years, 2007 yun. So, habang nandun na ako, kumuha ako ng NBI, nagpa-registered ako sa barangay, nagpa-registered ako sa Comelec, tapos, pumunta na rin ako sa SSS na para magkaroon ako ng mga IDs, mga valid IDs sa Comelec para sa aking voter's ID. Doon ako bumoto first time kasi ang edad ko noon is 20 parang ganon, 2021 ganon. And then after 3 years, 2010 o 2009, lumabas na yung mga ID ko, na-deliver na sa address ng pinsan ko. Yung Comelec ID, voter's ID, dumating na, tapos yung SSS ID ko,
dumating na din. Kasi meron na akong SSS ID dahil nakapagtrabaho na ako dun sa ang first trabaho ko ay vlogger ako sa Tony's Superstore sa Mangagoy, District City. Doon na open ang aking insurance katulad ng Pag-ibig, PhilHealth, SSS. Kaya nagkaroon na ako ng mga ganon. Kaya ayun, lumabas na yun, nag-apply na ako. 2010, dahan-dahan ako nag-apply kahit saan. Yun, 2010. Umabot din pala 2011, no? Nakapasok ako. Nag-work na ako sa Pouchin Specialties. Na-assign ako sa SM Bacoor. And then SM Bacoor. After ilang buwan na ako sa SM Bacoor na. Parang 3 buwan lang nilipat ako ng Shopper San Pedro. Tapos sa branch nila. Tapos parang 3 buwan lang din or 4 na buwan nilipat ako ng SM Calamba. Tapos after 4 na buwan din yata yun, nilipat ako sa Trinoma. Pero naka-duty na rin ako nung nasa Bacoor, SM Bacoor ako. Naka-duty ako sa nag-reliever ako sa SM Molino. Ganun. SM Molino. Tapos yun, nung sa SM Calamba na ako. Shopper San Pedro, yun, wala na, hindi na. Doon na talaga ako kasi OIC na ako doon. OIC na, no? Ako na yung head sa store, and then nalipat ako ng SM Calamba. Tapos nag-Trinoma. Umabot din ng 3 contract. Naka-3 kontrata ako doon. Naka-3 kontrata ako sa Pouchin. 1 year and 8 months. Kasi 6 months per contract. Tapos ko yun kasi agency. And then nag-resign ako. Last store ko ay Trinoma. So nag-resign ako, and then nag-apply ako sa 2013 nag-apply ako sa Selecta MOA. Kaya nag-Selecta MOA ako. Nag 1 year din. Tapos after nun, nag-ahente ako ng Globe. Ahente ako ng Globe until 2016. 2016. Tama. Tama. 2015. Tapos pagka 2016, ahente ako ng Globe na hawak namin yung internet connection, prepaid load, prepaid SIMs, postpaid, yung postpaid plan, yung mga cellphone, and then prepaid SIMs, prepaid load, postpaid plan, mga cellphone. Madami ako mga clients noon. Siyempre sa prepaid mga SIMs. And then yun. Ano kaya? Yung nasa ako, yung 2016, nag-end ako sa Globe. Hawak namin yung prepaid, internet connection, postpaid, prepaid SIM, prepaid load, internet connection, postpaid plan, yung cellphone plan. Tapos ayun, masyadong mainit ang trabaho yun dahil kami doon agent ako doon. Talagang nag-iikot kami mga tindahan, sa mga tindahan, nagdala kami mga stock, ganyan, mga cellphone, mga
SIM cards, yan, hawak namin yan. Bibenta kami, nag-offer. Tapos sa tindahan, pag magdaan ng tindahan, opera namin yan ng kung gusto ba nilang mag-loading, ganyan. Mag-loading, magbibenta ng load, magbibenta ng ayun. Tapos nung sa postpaid plan naman ay mga business, opisina, ganyan. Business, yan. Under the business yung application. Pwede rin individual, empleyado, yan, pwede. Pwede rin mag-apply ng gano'n. Empleyado, individual, tsaka business. Pwede. Pero mas maganda kung business dahil under ng business yung application dahil pwedeng kumuha ng madaming plans. So, ibig sabihin, pwedeng kumuha ng madaming plan. So, madami din cellphone. So, bawat plan may cellphone. So, yun. Dami akong naging client noon, mga barangays. Barangay captain sa Pasay. Dami. Tapos, opisina dun sa City Hall. Pasay City Hall. Madaming opisina doon na hindi ko nakalimutan yung back office, yung Barangay Action Center office. Madami akong client dyan na mga individual. Tapos, Pisendro, yung ano ba yung meaning doon? Pasay City Environment and Resources Office. Ganon yata. Basta ganon. Sobrang tagal na kasi nakalimutan ko na. Tapos City Council, yung kay Council Moti, yan, nakuha ko din yun. Pangilinan, Council Pangilinan, Panaligan, yan, nag-apply sila. And then, ano pa ba? Mga barangay, madami ako mga barangay. Naikot-ikot ko ng mga barangay. Nang dahil doon, paano ko ba nakikuha yun? Ganito. Kasi nung one time, nag-ikot ako naggaling ako ng MRT. So, pauwi ako sa amin. So, dumaan ako sa mga barangay. Tapos, naperan ko yung barangay. Kung hindi ako nagkamali, barangay 74. Kung hindi ako nagkamali yung barangay na yun, ang una kong client sa barangay. And then, nag-apply sila, madaming nakuha na madaming plans na na-approve na deliver yung mga cellphones. And then si secretary ay nag-refer sa akin yung barangay 91, yung malapit sa Palengke. Yun. Tapos hindi sila nag-apply si barangay 91. Yung anak ng kapitan, na-refer niya ako doon sa office. Opisina sa City Hall. Kaya, napasok ko yung City Hall, mga opisina doon. Di ba? Ano pa ba yung nakuha ko? Pleb din, hindi. O sa pleb, may individual din ako na empleyado doon. Sa pleb. People's Law Enforcement Board, ganun. Tapos, ano pa ba yung barangay? So, meron doon opisina sa City Hall na under ng hawak nila yung mga barangay. Nakuha ko din yun. Yun na nga, tinulungan ako ni Ma'am May Chowa, yung nasa barangay 91. Ayun. Yun na. So, nag-end ako doon, naisipan ko. Yung nasa nasa internet naman, internet connection. Hawak naman internet connection, Tattoo, ang pangalan mo, no? Tattoo. Nag-ikot kami. Ganun din, nag-ikot din kasi field talaga eh. Sa field talaga yung trabaho yun. Nakakuha ako maraming client din. Ganyan, tapos yun. Ikot din kami doon. May mga flyers. Ganyan, tapos yun,
encounter ng mga kasama, nakilala, mga ganun. Tapos yun, ayun na yun. Yun na yun, naisipan ko ng, sabi ko, kasi may ano ako, may certificate naman ako sa bilang service crew. Sa Pautsin, may certificate ako doon. Sa Selecta meron. So sabi ko, bakit hindi ko i-try mag-apply ulit. So yun, nag-apply ulit ako. Nagpasa ako ng mga resume ko sa online, sa mga company online, nagpasa ako. And then, nag-registered ako sa Indeed.com. And then, ano pa ba ginawa ko? So, isa sa mga na-email ko ng resume ay yung RL Foods Corporation, si R. Lapid Chicharon. And then, nagulat ako, tinawagan ako. So, kung pinapunta ako sa interview, ganyan, yun, natanggap ako. Doon ako nag-start, 2016. 2016 ako nag-start sa R. Lapid Chicharon. Na-assign ako sa, yung store name ko talaga is McKinley. McKinley talaga ang store name ko, doon ako na-assign. Nag-duty din naman ako doon, kaso ilang buwan lang. And then, nag-resign kasi yung nasa SNRBGC, kaya doon ako nagtagal. Pero, bago training, ganon. Pero, nag-duty ako doon. Pero nung training pa ako, nag-ikot din ako. Nag-duty ako ng MOA by the Bay. Nag-duty ako ng ano ba yan? MOA Terminal, branch nila. And then nag-Asiana. And then parang yun lang. McKinley, tapos BGC, market, ganyan. Ikot. So, nag-duty din ako ng SNRDAO. Yun ang pinakamalayo, SNRDAO. So, madami akong na-duty ng outlet. Umabot lang ako ng 2016 ako nag-start. Yun. Galing mo ah. Ayun na. Mag-start ako doon, di ba? Sobrang saya sa SNRBGC kasi madaming artista doon. Makikita namin maraming mga artista doon, maraming mga sikat na tao. Doon ko nakita sila Karen Davila, sikat na broadcaster, siya, tsaka si Sis Dwellon. Sino pa ba? Yung si Jong Hilario. Madami mga artista doon. Nakalimutan ko yung iba. Basta madami ako nakita ng artista doon. Marian doon ko nakita. Pero yung iba kasi hindi namin naka-selfie dahil nagmamadali sila eh. Mamadali sila. And then siyempre, sikat sila eh, hindi sila pwede magtagal doon dahil dudumugin sila ng mga tao. So, kahit pagod kami masyado doon, nag-enjoy kami kasi maraming mga sikat na tao. Tsaka maraming mga mayayaman doon nagbibigay ng tip. So, umabot ako ng 7 years plus, lagpas 7 years din. Kasi nag-resign ako ng 2024. 18, 19, 2021. So, 24, 7 years. 7 years lagpas. So, from 2016 to 2024, nag-resign ako ng maayos. So, nakakuha din ako ng certificate. COE, Certificate of Employment. So, ibig sabihin, lahat ng mga pinasukan ko ng kumpanya ay nag-apply ako ng maayos at nag-resign ako ng maayos. So, okay lahat. Wala akong bad shot dun. So ngayon, kwento ko pala nung bago ako nag-resign doon sa R. Lapid Chicharon ay habang naka-duty ako, nag-aaral na ako ng massage sa Kainta.
Cainta Rizal, ang layo, no? Nakakilala ko lang si Sir Wawi sa Facebook. May nakita akong group. Meron akong na-like na group, tapos nag-post siya dun. And then, sabi ko, legit kaya to? Nung chinat ko, legit nga talaga, tapos pinuntahan ko na, yun na. Start na ako dun. Nung pagka-graduate ko ng June ba yun o July 2024, sabay nag-resign na agad ako. Pagka-graduate ko, ilang araw, nag-resign na agad ako sa Arlapids. Kasi, alam ko naman na kumikita ako di ba? Kasi massage Mahirap din nagdaanan doon sa massage. Kasi, naka-18 na outreach ako. Naka-18 outreach kaming nasalihan. Kailangan namin mag-join sa mga outreach para bago makagraduate. Kasi pag hindi mag-join sa mga outreach, hindi kami makakagraduate. Dami. Mga medical missions, tapos yun na, nag-join na kami sa mga paid. Bayad ng medical missions, at saka yung mga event. Nag-event kami sa BGC, sa UST, school. Yun, saan pa ba? Yung mga outreach kasi, mga libre yun Mga barangay outreach, yung mga libre yun. Pero may mga pagkain naman. Napakain na kami ng nagkapa-outreach. Tapos sa Pasay, nag-outreach. Yung dalawa kasi dapat dalawang outreach ang makuha sa isang estudyante. So, nakuha ko ang barangay 20, syempre yan ang barangay ko. And then, barangay 150. 150 ba yun? 150 nga. Kasi, yung secretary ni barangay 20 ay pinsan niya yung kapitan doon. Ay na-refer niya ako. So, dahil doon, ayun na nga, nung nag-outreach kami sa Barangay Batcha, Bulacan, under ni Ma'am Nez. So, doon ko nakilala si Sir Edmond. Inaferan niya ako, nagtanong siya kung gusto ko ba daw mag-abroad. Sabi ko, naman sir, gusto ko talaga. So, ayun, tinulungan niya akong makapunta dito sa Dubai. So, andito na ako sa Dubai. Simula noong October 2025. Ano na ba yun? Hindi pa. October 2025. Hindi po ako sa kanto. October 2025 ako nandito. Madami akong kasama, si Kuya Gadi, si Jason, si Jeff. Ano ba kami? Ako Jason, Jeff. Apat kami. Apat kami. Andun, ayun na. Massage therapist ang trabaho namin dito. Pero, dapat marunong din kayo mag-mani-pedi. So, nag-aaral kami ng mani-pedi. Yun lang. So, sana maging okay ang buhay ko dito sa Dubai. So, very thankful ako kay Sir Ed kasi tinulungan niya ako. Siyempre, una doon, hindi naman niya ako kamag-anak pero ang bait niya kasi tinulungan niya ako makapunta dito. So, thank you very much Sir Ed. And sana marami ka pang matulungan na katulad ko. So, good luck sa aking journey dito sa Dubai. Sumasign kami sa Al Ramania. Hindi pa tapos, no? Hindi pa tapos. By next week daw mag-open. Sana maka-open na kami doon. Okay, good luck sa amin doon. So, good luck sa buhay ko dito sa Dubai. So, dito ko naranasan yung dito ko naranasan yung lamig talaga. Sobrang lamig kasi yung punta namin dito sa winter na kasi. Okay, thank you for watching. Please like and subscribe. Bye.